Patuloy na isinasakatuparan ng ating Panginoong Diyos lahat ng mga propesiya na nakasulat sa banal na aklat. Habang papalapit na papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon, nakikita po natin ng klaro ang mga senyales ng kanyang pagbabalik. Kagaya na lang mga sangkay ng umiingay na balita tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdigan na posibleng humantong sa tinatawag na nuclear war. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page para sa mas marami pang video. Sa panahon natin ngayon ay mabilis na po nating nakukuha ang lahat ng impormasyon gamit ang internet, social media at marami pa pong pamamaraan para makarinig o makakita ng mga bagong balita. At dahil dito mga sangkay, mas malinaw na po sa ating lahat ngayon na ang mga propesiya sa Biblia sa huling mga araw o tinatawag na end times ay natutupad na. Kung papansinin po natin ang ating paligid mga sangkay, mula sa culture ng tao, pag-uugali ng tao, lumalala na po ito ng lumalala. Ang mga kabataan ay halos wala ng respeto sa mga magulang na naisulat din po yan sa Biblia na magiging bayolente na po ang henerasyon bago bumalik ang ating Panginoon. Ang pagkawasak ng ating planeta na patuloy na nakikita nitong mga scientists, maging ang United Nations mga sangkay nagbigay na po ng babala sa lahat ng tao. Isa sa bagong update mga sangkay tungkol sa kalagayan ng ating planeta ay posible pang mas lumala ang init ng panahon, higit pa sa naitala noong 2023 na sinasabi na yun na ang pinakamainit na panahon sa kasaysayan ng ating mundo. Magkakaroon daw ng malalang heatwave ang iba't ibang panig ng ating planeta. Pagkasunog mga sangkay sa maraming kagubatan dulot ng global warming o patuloy na pag-init ng ating panahon. So ilan lamang po yan mga sangkay sa napakalalaking balita tungkol sa kalagayan ng ating planeta. Subalit mayroon pang napakatinding balita mga sangkay na pinag-uusapan ngayon. Ito ay ang ikatlong digmaang pandaigdigan na usapin na posible di umanong humantong sa nuclear war. Pagdating sa mga balitang yan mga sangkay, marami po ang kinakabahan. Lalong-lalo na't mga sangkay, marami po ang may potensyal na mga bansa na posibleng magpasimula ng digmaan. Kagaya po ng bansang Russia, Amerika, China, North Korea. Itong mga bansang to ay malaki ang potensyal na gumawa ng isang matinding hakbang para maganap ang tinatawag na ikatlong digmaang pandaigdigan. Subalit mga sangkay, sa mabilis na pagdaan ng maraming mga taon, masyado na pong malaki ang pinagbago. Kung noong World War II, mano-mano ang labanan, ang paparating namang digmaan ngayon ay sa pagitan ng nuclear na lubhang maaapektuhan nito hindi lamang po ang tao kundi ang ating kalikasan. Ayon nga po sa balita mga sangkay, higit 5 bilyon ang mabuburang populasyon sa mundo kung mangyayari itong nuclear war. Nakakatakot mga sangkay kung iisipin. Ngunit ang tanong dito, yan nga ba ay nakasulat sa Biblia? Ang mga ito nga ba ay bahagi ng propesiya na nakasulat sa banal na aklat? Ilang sandali lamang ay pag-uusapan natin yan. Puntahan po natin ang Europe na humaharap mga sangkay sa napakatinding problema. Ito ay ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ay ang posibleng pagsiklab ng gulo sa pagitan ng NATO alliance laban po sa Russia. Anumang oras ayon po sa mga analyst ay posibleng pumutok ito dahil isa lamang po ang babala ng presidente ng Russia na si Putin kapag nagpadala ang mga bansa sa West na miyembro ng NATO ng mga kasundaluhang susuporta sa digmaan sa Ukraine. Dito mag-uumpisa mga sangkay ang pagbuhos ng galit ni Putin laban po sa mga bansa sa Western. Kaya naman nagiging maingat po ngayon ang marami sa mga leader ng NATO. Medyo tagilid ang kanilang posisyon. Hindi po sila magkaisa mga sangkay kung sila ba ay magpapadala ng mga kasundaluhan sa Ukraine para labanan ang Russia. Dahil marami rin sa mga ito ay ayaw magpadala dahil sa takot na paulanan sila ng mga malalakas na nuclear ng Russia. Ito mga sangkay ay matunog na usapin ngayon dahil nga po itong si Putin binabantayan ang galaw ng NATO. Lalong-lalo na po ang galaw ng bansang Amerika. Ngunit isa pong balita mga sangkay ang yumayanig ngayon sa ating mundo dahil sa napakatinding ginagawa nitong presidente ng France na si Macron. Si Macron ay isa sa may malakas na pangalan sa NATO na magpadala na ng maraming mga kasundaluhan mula sa panig nila papunta sa Ukraine upang tulungan ang mga sundalo na labanan
sakupin ang Russia. Ngunit tinanggihan po yan ng marami sa mga miyembro ng NATO. Sa pagdaan ng mga araw, mga sangkay, hindi pa rin natigil itong si Macron at patuloy na nananawagan na magpadala na ng mga kasundaluhan. Ngunit isa lamang po kasi ang babala ni Putin. Kapag may magpadala ng mga sundalo doon mula sa NATO, mag-uumpisa na ang pag-atake ng Russia sa kanila. At isa pong balita ang umuugo ngayon na at any moment pwede po talaga mag-umpisa ng digmaan dahil ayon po sa report na nakukuha ng media at intel ng Russia, itong France na pinamumunuan ni Macron, marami daw po sa kanilang mga sundalo ay naroon na sa Ukraine. At sinabi po mismo yan ni Putin na alam niya na may mga sundalo na po doon mula sa France. Kaya't ayon kay Putin, maghanda na lamang po ang NATO sa kung anumang posibilidad na mangyayari sa mga susunod na araw. Isa lamang po yan sa halimbawa, mga sangkay, sa mga nagaganap sa ating mundo ngayon na may potensyal na lumikha ng digmaan. Ngunit hindi pa rin po dyan nagtatapos. Kung usaping digmaan lamang, hindi po pahuhuli ang Pilipinas at China. Hindi rin po magpapatalo ang North Korea laban po sa South Korea, China laban po sa Taiwan, Japan laban sa North Korea at marami pa pong iba dito sa Asia. Na ang West Asia nga po ay nag-umpisa na magkagulo at patuloy na lumalawak ang digmaan doon. Na ang ibig sabihin lamang, klarong-klaro na po ang katuparan ng mga sinasabi sa Biblia na sa huling mga panahon ay magaganap nga po ang pagsiklab ng mga digmaan, ang mga awayan ng mga bansa na mula noon hanggang sa ngayon, mga sangkay, ay hindi na po nahinto at mas patuloy pang tumitindi itong mga sigalot. Ayon po sa Matthew chapter 24, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So totoo, mga sangkay, na magaganap nga po ang katapusan ng ating mundo ayon mismo sa salita ng Diyos. Ngunit isa po sa linya na nabasa natin sa bersikulong ito ay ang sinasabing makakarinig daw po tayo ng mga labanan. Makakabalita po tayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. At sa panahon natin ngayon, mga sangkay, mahirap na po itago ang lahat ng impormasyon. Bukas na po ang ating mga tenga at mga mata at nakikita po natin na klaro ang nagaganap sa ating mundo na may mga sigalot na nangyayari ang mga bansa. At ang mga digmaan ay hindi na po naitatago kundi nakikita na po natin ng ganong kabilis gamit po ang social media. Talagang hindi nagsisinungaling ang banal na aklat. Ito po ay bahagi ng katuparan ng propesiya mula sa Biblia bago po maganap ang pagbabalik ng ating Panginoon papunta rin sa nakapropesiya sa Biblia na millennial reign na aabot po sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa lupa. Ayon po sa Biblia, sa Matthew chapter 24, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. So ito mga nangyayari ngayon, mga sangkay, sa ating mundo. Ayon sa Biblia ay patikim pa lamang. Wala pa po ito sa intense. Nabanggit dito, mga sangkay, ang mga natural disaster na magaganap sa huling mga araw. At kasalukuyan po itong nagaganap ngayon, mga sangkay, na ang tanong dito, at any moment ba babalik na ang ating Panginoon para kunin ang church? Hindi po natin alam yan, pero may mga senyales. Ang mahalaga, mga sangkay, maging handa lamang po tayo, maging handa ang ating espiritual na pamumuhay sa ating Panginoon. Maglalaban-laban daw ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian. Na ngayon, mga sangkay, patuloy po itong nagaganap. Ang mga sigalot na maraming mga bansa ay lumalala na at any moment pwedeng pumutok itong ikatlong digmaang pandaigdigan. Talagang ang banal na aklat, mga sangkay, ay punong-puno ng hiwaga at katotohanang nakasulat na kahit ilang libong taon na, mga sangkay, na isulat ang banal na aklat gamit po ang mga piling tao na kinasihan ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Lahat ng naitala sa Biblia mula noon hanggang ngayon ay patuloy na natutupad. At sa panahon natin ngayon, nasa huling pahina na po tayo ng mga propesiya sa Biblia. Kaya't maging handa lamang po tayo at any moment. Huwag mo nang susubukan pang talikuran ang ating Panginoong Diyos. Hanggat maaari, mas palalimin mo ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Siguraduhin mo na ang relasyon mo sa ating Diyos ay kakapit sa araw ng pagdagit sa lahat ng mga mananampalataya o rapture. Ayon po sa Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating
ang wakas. Kaya tayo mga sangkay, tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, mas maigi seryosohin na po natin. Huwag na huwag po tayong magpapadala sa udyok ng mundo dahil lahat naman ng mga bagay na narito, maging ang kayamanan, kapangyarihan, pera, kasikatan at marami pang iba. Lahat ng yan ay pansamantala lamang. Iiwanan lahat ng yan. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong gawin ay ayusin ang relasyon mo sa ating Panginoon.